Hi, my name is Enix and welcome to my reaction vlog. In today's video, we are going to make a reaction sa number 2 movie sa Netflix today. Walang iba kundi ang Lasting Moments ni JM at Sue Ramirez, directed by Pip Solomon. So, nung una, na-curious ako, bakit number 2 to? And then, naalala ko nga pala, few months ago, ay naging sikat itong movie na to at maraming napaiyak. Pero syempre, as a viewer, inisip ko, nakakaiyak nga ba talaga? Kasi nga, una sa lahat, pag as a Pilipino, diba, sasabihin natin, Tagalog, mas maganda pa yung mga Hollywood dyan. Doon nga ako napapaiyak mas nahuhook ako pag international movie. So, tinry ko, pinanood ko. Grabe, hindi ko in-expect. Each scenario ay napaiyak ako ng sobra at ang ganda ng pagkakagawa ng pelikula. Una sa lahat, gusto ko muna sabihin na napakagaling ni Pip Solomon dahil sa, I think, unang pelikula niya ba to? Tama ba? Correct me if I'm wrong ha. Unang pelikula na dinirect niya. Minsan, yung simpleng actor lang ay napaka-talented pala para pumunta sa pagdidirecting, which is ganun ang ginawa ni Pip Solomon. Tapos, first time ko ding napanood si JM at saka si Sue Ramirez. Grabe! Sobra talaga akong umiyak. And mamaya ko sasabihin ko ba't ako napaiyak. Ang galing ng acting ni JM at saka ni Sue. Yung parang hindi sila OA, lalo na si JM. Grabe. Grabe ang isang JM de Guzman. Grabe talaga. And I'm so very happy for JM kasi I think this is also a comeback movie for him, di ba? After sa mga nangyaring mga personal issue niya sa buhay. And talaga namang napakagaling. Grabe. Alam mo yung parang isang titig lang ng JM. Damang-dama mo kung ano yung nasa loob niya. Hindi nga siya nagre-react eh. Parang tingin lang siya na parang formal na, sino ka ba? Parang ganun. Tapos ramdam mo yung sakit. Sobra. Tapos si Sue Ramirez, napakagaling din pagdating sa iyakan. Hindi ko yon talaga inaasahan na madadala ko. Madali akong maboring pag too much conversation na kung dalawa lang ang character sa movie katulad ni Sue at ni JM. Pero silang dalawa lang. Kala mo isang dosena ng emotion at feelings ang lumabas sa akin. Actually, pag nanonood ako ng movie ng Tagalog, hindi ako masyadong concentrate. Kasi Tagalog na yan eh. Alam mo yung kwento na hindi pa nangyayari, alam mo na yung mangyayari. So, parang habang lalaba ka, nood ka lang. Tapos, so, ang ginawa ko, sabi ko, manood nga ako ng Netflix. At itry ko nga itong Lasting Moment kung madadala ko. So, nagluto ako, kumakain ako, hanggang sa naghuhugas ako ng pinggan, habang nanonood. Kasi nga, sabi ko, relax lang, ganyan. Tagalog naman to eh, sisiw lang. Pero alam mo, ngayon ko lang naranasan yung habang naghuhugas ng pinggan, umiiyak. Grabe. Napipicture niyo ba yon? Na umiiyak ako habang naghuhugas ng pinggan. Para feeling ko luha ko yung mga hinuhugasan ko. Sabi ko, putik, naghugas na nga ako ng pinggan para hindi ako mag-concentrate sa mga drama, pero hindi ko akalain na talagang iyak ako kasi ang galing talaga nila. Kaya kudos sa mga team, napakagaling. Sobrang galing ni Sue Ramirez. Ang ganda rin niya dito, dalang-dala niya yung bride to be character ni JM. Mas na antig yung puso ko sa character niya, yung sa role niya. It's a story about sobrang in love na couple. Usually na-start na engage, nangarap together, para sa mga dreams nila. Basta masaya. Everyday, magkasama sa bahay, para na silang bagong kasal. Normal lang talaga sa couple na may isang simple, meron namang isang goal-driven talaga. Hindi pwedeng dalawang simple
o yung dalawang gold ribbon. May, para, alam mo yung equality ng relasyon. Si Sue Ramirez is, gusto lang niya, goal, 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 ganyan. Parang typical life. May mga ganun, di ba? Yung minsan, na sobrang sipag mo, hindi mo naiintindi na may isang mas may kailangan ng emotional needs. Pero ikaw, feeling mo, ikaw lang dapat ang intindihin. Nung akala niya, lazy lang si JM, alcoholic, irresponsible, doon nagsimula yung problema. At palang sa gitna, akala ko, tapos na. Kasi kala ko typical love story lang eh. Yun pala, meron pa pala sa dulo. So habang nasa padulo na, lalo akong umiyak. At gayon lang ako nakaranas ng habang nasa climax. Kasi usually sa bago mag-outro, doon nagiging dramatic, doon nagiging masaya, doon may naiiwan, may iniiwan, or doon may napubuo. Lahat yan. Pero bago pa mag-finale part, bago pa nagkaroon ng climax, iyak na ako. Bawat senaryo. Kasi, ang magandang ginawa nila sa movie, grabe. Tingnan mo naman, oh. Andito pa rin yung iyak ko. Imagine mo, ilang oras yun? Buong kwento, umiiyak ako. Pero ang pinaka gusto kong nangyari, yung part na malapit nang mag-end. Kasi, nilagyan nila ng background music ng How Did You Know? And alam mo yung senaryo na sinasabi mo yung mga kakulangan mo sa isang tao. Siyempre sa relasyon may pagkukulang, may sumusobra. So pinatugtog yung How Did You Know? Habang umiiyak at nagtatapat si Sue Ramirez ng lahat ng nararamdaman niya para kay JM. Lahat ng emosyon niya, lahat ng pain or pagkukulang and happy moments, all in one, sinabi ni Sue Ramirez. Tapos umiiyak lang si Sue Ramirez. Ganito yung senaryo na yun, let's say 15 minutes, binigay lang talaga ng director sa kanilang dalawa yung moment na yun. Bahala na kayo, basta ito yung gagawin ko sa movie, sa senaryo. Merong background, mag-bows ka dyan, or magsalita ka lang, Sue, habang nagtataka ka, JM, umiyak ka, Sue. Tapos, ilalagay ko sa visual yung mga nangyari sa inyo noong una pa kayong nagkita. Parang, i-include ko din sa senaryo na lahat ng mga past moment ng masasayang alaala nyo, i-include ko yun sa senaryo ng 15 minutes. Bahala na kayo. So, yung 15 minutes na yun, let's say 15 minutes putik, iyak lang ako lang iyak. Sobra. Parang pakiramdam ko, I was broken-hearted today. Feeling ko, hindi ko alam may nang-iwan ba sa akin? O ako yung nang-iwan sa tao? Meron ba akong give up na relasyon? Ganitong oras na to, may nag-abandon ba sa akin? Or, meron ba ako in-abandon? So, alam mo yun, yung time na yon, habang pinapanood ko yung scenario na yun, that was the best shot for me. No, that's my most favorite part of the movie. Ang galing doon! Ang galing! Grabe! At saka, ang maganda doon sa movie, hindi mo alam kung ano mangyayari next. Wala akong masabi kay JM. Again, ayoko ikwento ng buo kasi doon sa mga taong naku-curious pa rin at hindi nakakapanood nito, ayoko maging spoil alert. Kayo na po ang humusga, kayo na po ang manood kasi gusto ko ma-enjoy nyo yung bawat senaryo ng movie. Kaya kung meron kayong Netflix, please watch the lasting moments. Ang ganda, sobra. Kanino ba ako nakarelate? Hindi ko alam. Actually, habang nanonood ako, walang pumapasok na memory sa akin. Kahit na sabihin natin once or twice I encountered na ma-fall in love or magmahal ng tao, walang pumasok kung sino yung naalala ko. Nag-reflect din ako sa sarili ko after the movie kasi nagtaka ako, bakit gano'n na lang yung iyak ko? Hindi na to parang pang viewer lang. Siguro dahil nga din empathy akong tao, may emotional intelligence, kaya ramdam ko
yung bawat senaryo ng nararamdaman ni Sue at saka ni JM. Actually, I can see myself with both of them, yung role nila. Hindi man ako goal-driven na tao. Simple lang ako. Pero when it comes to JM, mas malaki yung side na nandun ako. Kasi si JM, simple lang. Pero yung act of service na pagmamahal ay gagawin niya para sa taong mahal niya. Tapos ayoko din na na-abandon. Kasi feeling ko ayoko din na naiiwan. Wala naman akong child trauma na na-abandon. Pero siguro dahil naiwan na rin ako ng nanay ko. Pero hindi ko naisip si mama eh. Kasi love story to eh. So, ako yung tipong ginawa ko na ang lahat. Pero dahil hindi sapat ay naiwan. Naiwan din, ganon. Yung bang minsan feeling ko one-sided lang. Hindi nila naiisip na may kailangan din ako emotionally sa isang tao. Lalo na kung may pinagdadaanan ako, ganon. So, si Sue Ramirez naman, nung una, siya yung sumuko, di ba? Kasi nga, feeling niya, parang irresponsible lang ang isang JM. Pero, nakikita ko rin yung part na Sue Ramirez din ako. Pag napagod, aalis na lang. Yon, ganon. Kasi feeling ko, I tried my best. I did my best. But I think my best wasn't good enough. Kaya, aalis na lang ako. Kaya, nakita ko yung sarili ko sa kanilang dalawa. Ako man yung umalis or ako yung iniwan, parehas ko rin siyang naramdaman. Yung empathy ko na kay JM. Kasi siya yung pinakakawawa dito. Ewan ko ba, bakit kasi kung sino pa yung mga nagmamahal ng totoo, yun yung inaaksaya nyo, huwag nyo aksayahin. Kailan mababalikan yung tao, huli na ang lahat, di ba? Meron din akong part na nakarelate din ako kay Sue Ramirez. Kasi si Sue Ramirez, after maghanap ng mga bagong goals sa buhay, hindi rin naging masaya. Parang ganon. Kahit na nabigay sa'yo ng panahon yung mga things na nagusto mo all your life, hindi rin pala yun yung hahanapin mo. Ang hahanapin mo, yung tao magpapasaya sa'yo, magbibigay ng pagmamahal na totoo. So, yun. Grabe. Oh, anong lesson for today? Sa kwentong lasting moments, tumatak sa akin ang isang pinaka-importanting line na sinabi ni Sue Ramirez. Sabi niya, ang tao kapag nawala na sa buhay mo, dun mo mararamdaman kung gaano siya kahalaga. Totoo ito kasi kung may taong nagmamahal sa inyo at alam niyong totoo talaga yung pagmamahal, lalo na ngayon, di ba? Nasa social media era na tayo. Hindi natin alam kung sino na yung totoo na magiging devoted sa'yo, magiging loyal. Pero kung nakita mo na may isang tao na handa lahat gawin para sa pangarap mo o pangarap nyo, huwag nyo nang aksayahin, di ba? Huwag nyong iwan. At saka alagaan nyo rin yung mga tao nag-aalaga sa inyo. Yung taong handang ibigay yung buhay at pagmamahal para lang sa inyo. Kasi pag yan napagod, parang si Sue Ramirez, baka layasan din kayo. At sabi ko nga sa isang reels ko, hindi lahat ng umaalis ay nagpaparaya. Ang ibig sabihin nun, lahat ng umaalis ay napapagod din. Pero, yun, napapagod din ang lahat. Ay, ano ba sinasabi ko? So, kaya may mga tao umaalis. Hindi man ako nakaranas pa ng totoong love. Pero natutuwa ako kasi sa mga ganitong love story sa movie, at least natututunan ko kung anong ibig sabihin talaga ng totoong pagmamahal. Napapanood kong love story, doon ko nakikita. Kaya lagi ko parang iniisip na I wanna know what love is. Kasi wala pang gumagawa sa akin ng mga ganito. Natutuwa ako kasi at least may mga awareness, realization sa akin na pag nagkaroon ako ng next partner in life,
or asawa, alam ko na, tama naman pala yung ginagawa ko dati. Na ganito pala ang magmahal. Hindi ko lang naranasan yung ismahalin ako in return. Ayun. Character ni Sue at ni JM, nakikita ko yung talagang totoong pagmamahal sa isa't isa. Saka dapat, for better or for worse, kahit na anong klaseng relasyon ang meron kayo, hindi lang kasal, hindi lang girlfriend, pwedeng with label o no label, for better or for worse, dapat may partnership. Kung hindi lang isa ang dapat inaalagaan, hindi lang isa ang dapat iniintindi, hindi lang isa yung pinagpupunuan mo na pagmamahal, dapat pati yung isa ay bibigyan mo din siya in return. So, equal yan. Hindi tayo yung parang siso o hindi tayo parang swing na hindi magpapantay, dapat pantayan. At para sa akin, hindi rin importante ang mga bagay, mga material, kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang pangarap. Ayaw ko rin husgahan yung mga taong, kailangan may mansion ako. Ay, kailangan 10 ang sports car ko, kaya I need to strive hard talaga sa buhay. Kasi ang totoo, kahit na nasa iyo lahat yan, kahit makamta mo yan, kung wala ka naman pagmamahal ng totoo, baliwala din ang buhay. Kasi when it comes to love, yung buhay natin ay nakukumpleto rin sa pagmamahal. Magkapatid na yan eh. Buhay at pagmamahal. Anong buhay kung wala namang pagmamahal, di ba? So, hindi lahat ng material na bagay ay doon tayo sasaya. Huwag natin iwanan yung mga taong andyan dahil lang sa mga pangarap natin. Kasi dapat sasamahan din natin yung tao na sumama sa pangarap natin nung wala pa tayo dun sa pangarap na gusto natin o yung buhay. Yun yung wag mong talagang kakalimutan. Wag mong ine-neglect or ignore or iisang tabi. Kasi nung walang-wala ka, sino yung nandyan para sa'yo? Wala pang pumapalakpak sa'yo. Sino yung nandyan behind everything? Diba? Yun! Ewan ko. Meron pang say-say yung mga sinabi ko. So, yan yung mga realization ko. Kaya siguro ako iyak ng iyak. Kasi I think may mga bagay akong unresolved issue when it comes to love. At dito ko nabuho sa pelikula yung mga emotion at feelings ko. Kasi ako yung tipong tao na pag nasaktan, kaya ko rin umalis agad, parang si Sue Ramirez. Sila may lasting moment. Ako, nagkaka-Alzheimer pag maling tao. So, wala akong lasting moment. Ang lasting moment ko, I think, is the pain, the hurt, and lahat ng negative pagdating sa relasyon. Yun yung lasting moment ko. Kaya ang nangyari, pasakit, trauma, ang nakamarka sa akin, hindi yung mga happy memories. Ako din yung tipong tao na pag nasaktan, wala nang binabalikan na happy moments. I don't know why, pero yun ako. Kaya siguro, naiyak ako. Kasi, yung dapat pala nararamdaman ko noon, dito ko binuhos. Kasi sabi din ng therapist ko, and this is a healthy coping mechanism ha, sabi niya, kung nasasaktan daw ako, or nalulungkot, manood daw ako ng sad movies. Kasi, para dun ko i-release lahat ng emosyon ko. Baka yun yung naramdaman ko, pero hindi planado. Kasi, nanood lang ako kanina dahil sabi ko, na-curious ako dun sa lasting moments. Pero hindi ko sinabing, manonood ako kasi gusto ko umiyak. Manonood ako kasi nasasaktan ako. Yun, hindi yun. Pero, yun nga, feeling ko nga, baka may mga naiwan sa akin na hindi ko ma-express. Nakala ko okay lang ako, pero hindi pala. Kaya bumuhos talaga. Parang let's say, kung 2 hours yung movie, baka 2 hours akong umiyak. At eto ha, first time in history na sobrang napaiyak ako ng movie na to. Napakaganda. Kung may taong nandyan para sa inyo at feeling nyo hindi pa siya kompleto para sa inyong needs, isipin nyo na lang, sino ba'y nandyan nung panahon na nalulungkot ka? Yung panahon na walang nakikinig sa'yo? Yung panahon na
Walang nanonood. Sino nandyan? Ako lang naman. Huwag nyo kasi sasayangin yung katulad ko. Para ako si JM magmahal eh. Ako yung nag-aalaga. Nakakaiyak tuloy. Alam mo yung parang tipong ginagawa mo ang lahat para sa tao pero hindi pa rin sapat. Huwag ganon. So yun lang. I hope you like my reaction, and if you want me to make a reaction to any kinds of movie, lalo na love story at saka Tagalog, please do comment down below. Huwag yun na akong paiyakin. Ang sakit sa dibdib. But ang ganda, ang galing talaga. Kudos sa lahat. Congratulations Sue and JM. Napakagaling nyo. And also Director Pip Solomon. Saludo ako. Bye-bye!